Dear Charot, ako nga pala si Mika at ito ang aking kwento tungkol sa aking love story. Ako ay may isang fiancé na nagtatrabaho bilang manager sa isang construction firm sa Australia. Siya si Vernon, isang pure na Amerikano pero marunong magtagalog. Maputi, mataas, matangos ang ilong at higit sa lahat si Vernon rin ay mayaman. Nagsimula ang aming love story sa isang dating site. Doon kami nagkakilala at nag-uusap. Sa tagal na namin nag-uusap ay nabihag niya ang aking puso at hanggang sa naging kami na. At ngayon, matagal na rin kaming magjowa. Hindi sa pagmamayabang pero maganda talaga akong babae. Sabi nga ni Vernon sa akin, ako ang kanyang ideal girl at hindi siya papayag na mawawala pa ako sa kanya kaya't ako ay kanyang papakasalan. Kahit sa chat lang siya nag-propose sa akin, sinagot ko na agad siya. Kasi naniniwala ako na dito matatapos ang aking problema. Hindi sa pera kundi problema sa love life. Hi hon, I miss you. Hello, hon. I miss you too. Kumusta dyan sa trabaho? Eto, pagod at sinatamad. Wala bang kiss para sa akin dyan? Yun. Wala nang pagod ko, hon. Masigla na ako ulit. Ay sus, binobola mo na naman ako. Tia, Heist. oh, bakit? May nangyari ba, hon? Wala naman. Bakit parang malungkot ka dyan? Naisip ko lang, kailan kaya tayo magkikita? Gusto na kita makita eh. Yan ang di ko masasabi, hon. Di ko pa kasi alam ang end contract ko dito eh. Alam mo naman, manager, ang hirap iwan ng trabaho. Kahit sa bakasyon? Uwi ka ha, aasahan ko yan. Sige, gagawan ko ng paraan, hon. Baka nakakalimutan mo, nag-propose ka na sa akin sa chat. Oo, hon. Di ko yun malilimutan. Ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Ayan na naman siya. Bona na naman. Di nga. Uwi ako sa bakasyon, magpapaksal na tayo. Talaga ba? Oo nga. Huwag sobrahan ng talon, baka malaglag sa second floor ng bahay nyo. Uwi ka ha, aasahan ko yan. Oo nga, Han. Alam mo naman ako. Pag sinabi na sa gawa, mga 2 days nandyan na ako. Sus, Ginoo Charot, hindi ko masabi kung gaano ako kasaya nung sinabi niya sa akin na uuwi siya para papakasalan ako. Sobra ang tibok ng puso ko. Dahil sa di ko napigilan yung saya ko, ay agad kong sinabi sa pamilya ko na uuwi si Vernon sa Pilipinas. At pati sila ay nataranta, kaya sinimula na nilang maglinis ng bahay. Ang mga alikabok sa kisame ay nilinisan at ang mga matataas na damo ay pinagpuputol na. At ang bahay ay pinalalagyan ng magagandang halaman at pati ang mga inaanay na mga kahoy ay pinalitan na rin. Makalipas ang 2 araw ay araw na ng pagdating ni Vernon sa Pilipinas na siyang pinakahihintay ni Mika. Vernon! Mika, mahal ko. Ang pogi mo pala sa personal ha. Sus, mambobola. Ang ganda mo, Han. Kala ko si Angel Oxin. O siya, tara na. Hinihintay na nila tayo. O sige, tara na, Han. Heist, sobrang nadismaya ako, Charot, nung nakita ko si Vernon. Ang gwapo, puti, tangos ng ilong niya sa mga picture na sinisend niya sa akin. Pero di ko alam na kalbo pala siya. Kaya pala lagi siyang nakasuot ng helmet sa trabaho at sombrero kung gagala. Pero buti na lang, dear Charot,
magwapo at mayaman siya, kaya pipiliin ko pa rin siya at papakasalan. Oh, nandito na sila nanay. Buksan niyo yung gate. O ito, pamilya ko Han. Malaking pamilya pero masaya, ha ha ha. Ang ganda pala ng bahay niyo, Han. Sus, nambola ka pa. O siya, pasok tayo sa loob. Ilabas ang lechon. Dito ka Han, kain na tayo. Sige, Han. Natatakam na rin ako sa'yo, sa lechon. Teka, kunan kita ng balat, ang crispy nito. Ang sarap naman ito. Siyempre, galing kina Aling Bebang yan eh. Inutang namin yan. Ha? Dear Charot, pagkatapos ng araw ng aming pagkikita ng pinakamamahal kong Vernon, ay agad naman naming inasikaso ang aming matagal nang ninanais na kasal. Dumaan ang ilang mga buwan ay araw na nga ng aming pinakahihintay na araw ng aming kasal. Araw kung kailan kami ay opisyal na maging Mr. and Mrs. Francisco. Sa aming kasal ay present ang mga pinaka-espesyal na mga tao sa aming mga buhay ni Vernon, pati ang mga kapitbahay na walang magawa kundi magchismisan. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan ay pinalitan naman ito ng kalungkutan. Dear Charot. Kinakailangan na ni Vernon na bumalik sa trabaho dahil siya ay kailangan na doon. At wala naman akong magawa kundi ay tanggapin ang katotohanan kami ay muli na namang magkakalayo. Pagkalipas ng ilang mga buwan, habang si Vernon ay nagtatrabaho na muli sa Australia, may balitang dumating kay Mika na siyang ikinagugulat ni Vernon. Oh, hello, Han. May problema ba? Wala naman Han, bakit napatanong ka? Nagtataka lang ako kung ba't ka napatawag alam mo naman, oras ng trabaho ngayon. Pasensya na Han, di na ako makapaghintay na sabihin sa'yo. Na ano, Han? Oh, anyari sa'yo yun? Han? Sumagot ka. Han, buntis ako. Totoo ba? Oo Han, totoo, magiging tatay ka na. Yes! Woo! Salamat, Lord. Tatay na ako. Dear Charot, habang binubuntis ko ang aming unang anak ni Vernon, dumating ang isang balitang magdudulot ng hindi malilimutang pangyayari sa aming buhay. Mika, kumusta na kayo ni Vernon? Ay Larry, okay naman kami, andito lang sa bahay. May dala akong chismis. Alam mo bang may kachat si Vernon sa work? Parang may kakaibang nararamdaman yata siya. Ano? Anong sinasabi mo? Oo, Mika. Na-overheard ko sila ni Richard sa lunch break kanina. Parang may ibang nararamdaman si Vernon at sabi ni Richard, baka may ibang babae. Hindi maaari, mahal na mahal niya ako. Paano kung totoo nga? Paano kung may iba siyang mahal? Habang nag-iisip si Mika sa narinig niyang chismis kay Larry, nagtulungan naman ang mga natirang karakter na hindi pa masyadong na-inlove sa kwento. Paano ko kaya matulungan si Mika? Bakit hindi natin subukang hanapin si Vernon sa social media? Oo nga. Dapat alamin natin ang totoo bago magkaroon ng malaking gulo. Sa tulong ng mga kaibigan ni Mika, natagumpay silang mahanap si Vernon online. Ngunit nagulat sila sa nakita nila. Mika, tingnan mo ito. May nakita akong post ni Vernon. Ano ba yan? Mukhang may iba siyang kasama, Mika. Tingnan mo itong picture. Magkakasama sila sa beach. Parang malayo na siya sa'yo Mika. Kailangan mo siyang kausapin. Dumating ang araw ng matagal na hinihintay ni Mika, ang pagbabalik ni Vernon sa Pilipinas.
Ngunit sa kanyang pagdating, mukhang may mabigat na pasanin siyang dala. Mika, we need to talk. Ano ba ang totoo, Vernon? May iba ka bang mahal? Mika, mahal kita pero may nangyari sa Australia. Si Larry, siya ang buntis. Hindi ko alam kung paano kito sasabihin sa'yo. Dear Charot, tila isang malaking kidlat ang sumabog sa harap ni Mika. Paano nga ba magtatapos ang kwentong ito sa puno ng kasiyahan, pag-asa at pagdaramdam? Magtatapos kaya ito sa masalimuot na pamamaalam o may pag-asa pang maitama ang maling akala? Sa pag-amin ni Vernon na may nangyayaring hindi inaasahan sa Australia, nananatili ang matinding katahimikan sa kwarto. Hawak ni Mika ang isang larawan ng kanilang masayang pagsasama, at tila'y naglalaro ang mga alaala ng mga sandaling masaya. Bakit mo ba ito ginawa, Vernon? Hindi ba ako ang iyong asawa? Mahal, sana'y malaman mong wala sa plano ko ito. Nangyari lang at hindi ko ito inaasahan. Patawarin mo ako. Paano kita mapapatawad? Ipinagtanggol kita sa lahat ng mga chismes, pero totoo pala, may bahagi ng buhay mo na hindi mo iniwan para sa atin. Sa gitna ng pagluha at bighati, naririnig ng mga kaibigan ni Mika ang pangyayari sa loob ng kwarto. Ano kayang mangyayari sa kanilang relasyon? Siguro dapat pag-usapan muna nila yung maayos ang lahat. Baka sariling magkaunawaan pa sila. Tayo na muna ang umalis. Huwag natin silang guluhin pa. Bigyan natin sila ng espasyo. Nakaraan ang ilang araw, at tila ba ang kwento ni Mika at Vernon ay nasa isang malungkot na kabanata. Subalit, sa kaharian ng pagkakamali, maaari bang magsimula ng bagong pag-asa? Vernon, kailangan natin pag-usapan ito ng maayos. Gusto kong malaman ang buong katotohanan at kung paano tayo makakabangon mula dito. Mahal, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kamalian. Hindi ko alam kung paano ko ito itatama ang lahat. Pero handa akong magsimula ulit para sa atin. Sa gitna ng lungkot at paghihirap, muling nag-uumpisa ang kwento ni Mika at Vernon. Ang pag-ibig ay masalimuot at puno ng pagsubok. Ngunit may pag-asa pa rin sa paghilom at pagbabago. Ang mga hakbang patungo sa bagong yugto ng kanilang kwento ay tiyak na magdadala ng mga pagbabago at kahulugan sa kanilang buhay. Dear Charot, ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit sa mga pagkakataong ito, nagiging matatag tayo. At sa pagbawat ikot ng oras, naway mabigyan sila ng pagkakataon na muling magmahalan, magbigay at magpatawad. Ito ang wakas ng isang kwento at simula ng bagong pag-asa.